Kasi sabi dito, hindi ba, sa English translation po sa aking Bible, sabi rito, from Luke chapter 6, verses 21 and the following, or 20 and the following, ang sabi dito, "Happy are you who are poor, for the kingdom of God is yours. Happy are you who are hungry now, for you will be filled. Happy are you who weep now, for you will laugh." Sabi rito, mapalad ang mga tao na nagugutom. Mapalad ang mga tao na tumatangis. Mapalad ang mga tao na sa kasalukuyan ay naghihirap. Maaaring magtataka tayo, hindi ba? Sino ba naman sa mundong ito yung hahangarin na siya ay maging tukha? Sino ba naman sa mundong ito yung maghahangad na siya ay magutom? Sino ba naman sa atin yung maghahangad na sa mundong ito ay tatangis, malulungkot, magdadalamhati at darating sa pagkakataon na tayo ay uusigin? Sabi rito, marinig pa lang yung pangalan natin, kaiinisan na. Sino ba naman ang maghahangad na magiging ganun yung kalagayan sa buhay? Pero alam niyo po, isang bagay yung nais na ipaunawa sa atin ng Ebanghelyo, yung kagalakan sa buhay, yung pagiging mapalad, hindi lamang nakabase sa mga bagay na ito, na pananaw ng mundo na ating ginagalawan. Jesus' understanding of happiness is different from our own point of view. Yung tunay na kagalakan na nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin ay mayroong kakaibang pakahulugan. Sino sa inyo sa gabing ito yung gustong tumanggap ng kagalakan mula kay Kristo? Yung kagalakan na mula kay Kristo, ilang tanda o ilang patunay kung paano natin malalaman na nararanasan na natin. Una, ang tunay na kagalakan mula sa ating Diyos, ang tunay na mapalad o ang tunay na masaya. Unang-unang tanda na makikita sa
sinisiksikan sa maraming tao sa pagpublikong sasakyan. Napapagod ako at nahihirapan ako sa ganitong sitwasyon. Nasabi ko, magbabayad ka ng buo. Napamasahe, pero yun naman po, kakalahati. No? Sabi ko, Lord, ang hirap ng ganitong sitwasyon. Ang dami-dami ng dala, hindi ka mapagbigyan. Ikaw ay paraanin, makasiksik. No? Sabi ko, Lord, nahihirapan ako sa ganitong sitwasyon. Sabi ko, minsan nangarap ako na magkaroon ng Sasakyan. sariling sasakyan. Kasi nakagamit. Kasi nung mga panahon na yun, sabi ko, biyaya na naman ni Yahweh Shaddai na yung aking mga kapatid pinagpala na magkaroon ng mga sarili nilang sasakyan. At ako, dahil ako ay bunso, Sabi po. nakikihiram ako ng kanilang mga sasakyan. No? Nung una-una, ang ginagamit kong sasakyan, yung sa kuya ko. Tapos, nung nagkaroon din ng sasakyan, yung aking isang kapatid pa na ate, hinihiram ko rin yun kapag meron ako mga assignment na malalayo. Lalo na, nung dumating yung pandemic, syempre, mahirap mag-commute. No? Para makapagpatuloy ako sa pagsuserve, sinikap ko na kahit mahal yung gasolina, no? Hinihiram ko yung sasakyan ng aking mga kapatid. Na dumating din sa pagkakataon na nagkaroon na sila ng kanilang sarili-sariling pamilya. Siyempre, yung priority na nagagamit ng sasakyan yung pamilya nila. So ako, balik ako sa commute. No? At sabi ko, Lord, nangarap ako. No? Inilapit ko sa Kanya, Lord, kung luluubin mo man, o kung ipapahintulot mo, magkakaroon din ako ng sariling sasakyan. Hanggang sa lumipas ang panahon, nagkaroon ako ng asawa, nagkaroon kami ng anak. Answered prayer, mga kapatid! Pinagkalooban kami ng sarili naming sasakyan na nagagamit namin sa buhay paglilingkod namin, kaming dalawang mag-asawa. Pero alam niyo, katulad ng sinabi ko, mahirap yung pangalawang paalala na aking ibinabahagi. Ang tunay na may kagalakan na marunong makontento. Andyan na si sasakyan. No? Komportable na. Hindi na nakikipagsiksikan sa pila. Hindi na nakikipag-unahan sa pangpublikong sasakyan. Pero, katulad ng binanggit ko, this is another challenge for me. Sabi ko, while driving, habang nagmamaneho, andyan ang kahabaan ng traffic. Ang daming sasakyan. Lord, ano ba naman to? Ang tagal-tagal. Lord, ano ba naman tong sasakyan sa unahan ko? Hindi yata marunong magmaneho. Lord, ang bagal ng mga sasakyan. Answered prayer na, pero nagre-reklamo pa rin tayo. Tinugon na yung ating pangangailangan, pero hindi pa rin tayo nakukontento. At alam nyo, sa tuwing ito nararanasan ko, ito naman ay karanasan ko rin talaga. Sa tuwing ito ay nararanasan ko, alam nyo, lalo na kapag mag-isa lang ako sa sasakyan, nagka-drive, kapag kunti-kunti, nare-realize ko na parang naiinis na ako, umiinit na ang ulo ko habang naiinip sa gitna ng kalsada. Alam nyo, salamat sa biyaya ng Diyos. Siguro may anghel na dumadaan, ipinapaalala sa akin, Hoy, Jessica, preacher ka pa naman, nangangaral ka sa mga tao, tapos ikaw itong laging madaling uminit ang ulo. Ikaw itong lagi na walang pasensya. Ikaw lagi na masungit. Oh? Kaya sabi ko, salamat Lord, kahit papaano na ipapaalala ka sa akin na mayroon akong mali na nagagawa sa aking sarili. No? Na meron akong nagagawa na hindi ayon sa kalooban ng Diyos na nagiging dahilan para mawala yung kagalakan sa atin. Pangalawa, uulitin ko po mga kapatid, ang tunay na mayroong kagalakan sa buhay, balikan ko lang yung una, marunong magpasalamat. Pangalawa, ang tunay na masaya, dapat ay marunong Makontento. Katulad ng isang halimbawa, isa sa mga naging alagaan ng ating Panginoon, isa sa mga naging masugid na tagapaglingkod ng ating Panginoon Hesus Kristo, si San Pablo. Sabi niya, naranasan ko na ang magutom, naranasan
sa ating Panginoon. Philippians chapter 4 verses 12 to 13, if I'm not mistaken. Sinabi yun ng ating kapatid si San Pablo. Sabi niya, natutunan ko na magtiis, natutunan ko na makontento sa kung ano ang inihahain ng buhay sa akin. Bakit? Yung kalakasan na mayroon ako ay kay Kristo nagmumula. Yung kalakasan na mayroon siya para harapin kung ano man ang dumarating sa buhay niya, hindi na lang naman sa kanya galing, kung hindi sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Kaya dahil doon sa karanasan na yun, sabi niya, natutunan niya na makontento sa buhay na mayroon siya. Lalo't higit sa kanyang buhay paglilingkod. Yung pangalawang paalala, ang tunay na mayroong kagalakan, marunong makontento. Pero hindi naman po ibig sabihin na marunong po tayo ay kontento na hindi na tayo allowed na humingi ng karagdagang biyaya. Hindi naman ibig sabihin na, Lord, okay na ako sa buhay kong ito. Okay na ako sa kalagayan kong ito. For the sake na masabi natin na kontento tayo, hindi na tayo mananalangin at hihingi ng tulong. Kahit sabihin natin na tayo ay nagpapasalamat sa kalagayan natin, sa sitwasyon, sa buhay, kung anong mayroon tayo, hindi naman masama na tayo ay manalangin at humingi. Bakit? Yung pangatlong paalala, mga kapatid, pinalamisan pa ako sa mga taga-Korinto. 2 Corinthians, meron doong bahagi, sinabi ng ating kapatid dito, magagawa ng Diyos na pasaganahin tayo sa lahat ng bagay, higit pa sa ating pangangailangan, higit pa sa ating hihilingin sa ating Diyos, pero mayroon itong kasamang responsibilidad. Yung kasaganahan na ibibigay sa atin ni Yahweh El Shaddai, gagamitin natin sa pagkakawang gawa, sa pagbabahagi sa ating kapwa. Pangatlo, mga kapatid, na tanda ng isang tao na tunay na may kagalakan sa buhay. Pangatlo, ang tunay na masaya, marunong magbahagi. Ang tunay na may kagalakan sa buhay, hindi madamot. Bakit? Mayroon pong isang halimbawa, yung kwento ng paglikha ng Diyos sa mundo. The story of creation. We are all very familiar with this story, hindi po ba? Unang araw, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, nilikha ng Diyos ang mundo kung saan tayo nabubuhay. Tama po ba? At nung makita ng Diyos yung mundo na kanyang nilikha, pakiharap yung katabi. Alam niyo kung ano yung sinabi ng Diyos? Sabi ng Diyos, ang ganda. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi ng Diyos, ang ganda. Ang ganda ng mundo na kanyang nilikha. At dahil sa kagalakan ng Diyos, dahil sa napakaganda ng mundo na kanyang nilikha, ginusto niya at nais niya na ibahagi yung kagalakan na nararamdaman niya. At nung ika-anim na araw, ang kanyang ginawa, nilikha niya ang tao, si Eva at si Adan, nang sa gayon, yung kagandahan ng mundo, yung kagalakan na naramdaman ng Diyos dahil sa napakagandang mundo na kanyang nilikha, gusto niyang ibahagi sa iba para mapakinabangan din ng iba. Ganon din po sa ating mga buhay, kung lubos, ganap at tunay ang kagalakan natin sa buhay. Alam niyo po yung isang magiging patunay
Merong aanihin. Tayo ay mayroong Aanihin. aanihin. Kung kagalakan ang ating itinatanim, makakaasa tayo kagalakan din ang babalik sa atin. Kung kabutihan ang ating ginagawa, makakaasa tayo kabutihan din ang babalik sa atin. Pero sa mundo na ating ginagalawan, hindi naman po sa lahat ng pagkakataon, ganoon ang nangyayari. Kung minsan na ikaw na itong nagmamagandang loob, ikaw na itong nagsisikap na maging mabuti, pero lagi ang tingin, hinahanapan pa rin tayo ng Sa mabuti. hinaharapan pa rin tayo ng hindi mabuti. Hinaharapan pa rin tayo ng hindi tama. Pero magkaganoon man, ang nais ng Diyos, yung pananaw natin, hindi na lamang nakabase sa pananaw at paningin ng mundong ito. Sabi sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, magbago na tayo ng isip, huwag na natin iayon sa takbo ng mundong ito. Bakit? Kasi sa mundong ito, madalas ang kagalakan nakabase lang sa material. Ang kagalakan sa mundo na ating ginagalawan nakabase lang sa kayamanan pinansyal. Ang kagalakan nakabase lang sa masasayang sitwasyon at kalagayan sa buhay. Pero ang tunay na kagalakan na nais ng Diyos na iuwi ng bawat isa sa atin sa gabing ito, yung kagalakan na sa kabila ng gutom, sa kabila ng paghihirap, sa kabila ng pagdadalamhati na mayroon tayong pag-asa. Sabi doon sa gospel, maganap tayo kung nararanasan natin ang mga bagay na ito. Bakit? Dahil mayroon tayong gantimpala sa langit. Naniniwala po ba kayo doon? Sinong gustong tumanggap ng gantimpala sa langit? Meron na po bang gustong mag-claim sa inyo? Lahat. Yung gantimpalang ito sa langit, hindi lang naman talaga doon natin matatanggap. Pwede natin tanggapin kahit nandito tayo sa mundong ibabaw. At yun yung kagalakan na pwede natin maranasan sa buhay araw-araw. Yung kagalakan na hindi lang nakabase kapag maganda yung sitwasyon ng ating buhay. Yung kagalakan na hindi lang nakabase kapag maayos yung kalagayan natin sa buhay. Yung kagalakan na nais ng Diyos para sa atin. Yung kagalakan na nagbibigay sa atin ng pag-asa in all circumstances. Magagawa natin ang ipagpasalamat ano man ang ating sitwasyon sa buhay. Bakit? Kasi alam natin meron tayong Diyos na laging nandyan. Meron tayong Diyos na alam natin tumulong sa kung ano man ang kulang sa mga buhay natin ngayon. Dahil siya yung tunay na kasapatan na dapat taglay ng bawat isa sa atin. Ang ating Diyos, yung tunay na pagmumulan ng ating mga